morning po sa lahat and mga love shoutout sa Team Opo, Anti-Cariness Community. And Rina May Official and Rina Best Team Ever at sa lahat ng mga community. Ayan, Team Guapa. Ayan. Kung sino-sino pa, ayan sa C4TG, mga love shoutout po kayo sa mga bigat, sa alam ng mga reactors dyan. Dito nga po yun. Ang diyan po natin ng reaction ngayon yung sinasabi ni Medit na Barcelona. Yung kung wala daw yung kalingap, wala din daw yung mga beneficiaries tulad ng mga angels, lahat ng mga beneficiaries, sabihin na natin lahat. Ang masasabi ko naman, wag naman OA. Wag naman po OA kasi before na ang kalingap, nabubuhay naman po kayo kahit na sabihin natin hindi ganun karangya, pero nandyan na po kayo lumalaban sa buhay. At kung natulungan man po kayo, yes. Alam naman natin, hindi naman natin, ano po yan, inaalis yung kalingap is naging instrumento. Dahil, kaya nagkaroon kayo ng mga sponsors, nakilala kayo mga sponsors dahil sa pag-endorse sa inyo. Diba? Sa mga sponsors dahil sa kanilang vlog. Parang ginawa nga kayo, sabi nga nila, produkto kayo. Dahil ginawa kayong produkto, mani sila ng profit or tubo dyan sa ginagawa nilang pag-endorse sa mga beneficiaries nila sa kalingap at dyan sa mga sponsors. Diba? Sa pamaraan ng pagbablog, yung i-expose yung inyong kahirapan, yung i-videohan kayo sa mga worst moment, hindi natin alam kung totoo ba talaga yan. I don't know, medyo, diba? Kailan natin masabi. At wag po OA na sasabihin na kung mala yung kalingap, walin kayo, ano yung kalingap? Human creator? Kayo yung kalingap yung, gumawa ng sa inyo? Kayo yung kalingap yung mga magulang nyo? Parang gano'n na prang. Yung sinasabi mo kasi, wala yung kalingap, wala din kayo. Ano yun? Sana, sinabi mo, kung wala yung kalingap, yung buhay namin noon, parang hindi na bago kahit paano, di ba? Yung hindi kayo nagkaroon ng sponsors, wag naman sabihin na kung hindi kalingap, wala din kayo. Kasi una sa lahat, yung dapat mong sabihan niya, kung wala yung mga magulang mo, wala ka sa mundong ito. Una mong pasasalamatan yung Diyos at saka mga magulang mo. No, hindi yung kalingap dahil yung kalingap, yun ang kanilang source of income din. Nagagamitan kayo. Ginamit kanila or sino man dyan para kumita din ng pera. Kasi hindi naman kayo tinulungan na hindi sila kumita. Tinulungan kanila, binidyohan at kumita sila doon sa video mo. Maybe sa'yo, wala masyadong kiniti ang kalingap dahil hindi ka na masyadong viral. Pero sa mga viral talaga nila, is nakatulong talaga sa kalingap. At sa iba nila naman nilang beneficiaries, ganun pa rin yung buhay. Hindi naman totally na bago. No, tulad ni Andrea. Ano na bago sa buhay ni Andrea, nandun pa rin. Pero nag-viral si Andrea sa channel nila. Pero tingnan mo si Andrea, ano ba natulong? Ano ba nabago sa buhay nila? Wala, ganun pa rin. 'Di ba? Nagkaroon na ng bashers, na-expose ng bata. 'Di ba? Ganun yun. Kung ikaw natulungan, yes, natulungan ka naman talaga siguro kasi nga, naging marami ka sponsors. Although hindi ka naman gano'ng ka-viral, pero siguro sa diskarte mo din yun. Kumbaga sa ability mo, di ba? Kasi alam ko naman matalino, okay? Di ba? Magaling kang makipag-deal sa mga sponsors, ganun siguro. Hindi lang dahil sa kalingap, dahil din yan sa mga beneficiaries, sa kanilang human magnetic power, baga, sabi ni Papa Bal. Kasi nga, hindi naman lahat na mga beneficiaries nila is ganun ka lucky o ganun ka swerte na nabago yung buhay tulad nyo. Pero mga beneficiaries nila na hindi malang umangat sa buhay, hindi ba nang nabagong buhay nila, nung dumating yung kalingap, hindi na nabalikan ng kalingap, ganun pa rin sila, natulungan man sila, punting karampot, isang kain, series ganun, wala na kapag hindi, kasi di pa hindi viral, hindi naman na nababalikan. Kaya hindi lahat ng sinasabi mo pag hindi dahil sa kalingap is wala kayo. Kasi specific lang, depende sa kitaan, depende sa views yan. 'Di ba? At yung siguro masasabi ko, mas nakakatulong yung mga sponsors kasi pag walang sponsors, mahirap din para sa kanila. Alam naman natin yung kalingap, hindi naman sila galing sa mayaman. Sila is pareho, katulad din natin, naging simple at naging
kanilang yung pinaka-backbone bakit sila naging yumaman dahil din sa mga beneficiaries nila kaya sila yumaman. Kaya sabi ko nga, nagagamitan kayo. Give and take. Kumita sila, kumita ka rin galing sa mga sponsor pero sila kumita din sa views mo dahil sa pag-i-expose sa'yo dyan sa social media. Hindi isa yun siguro kasi hindi ka naman na naging viral eh. No. Kasi kung masasabi ko talaga yung nakatuloy yung mga viral tulad ni Reyna, Beyonce, Erica, Rachel, yun talaga maligit, Kuya Ruben, Lula Damiana, yun talaga yung nagpayaman sa kalingap. Sila yung, yun. Siguro, sino sina Carla, yan, sama na natin sina Carla. Si Joy, mas viral pa sa'yo si Joy. Mm. Pero ikaw, maybe you are not, hindi ko na sasabihin, no. Siguro, sabi mo yan kasi natutulungan ka, although na hindi ka viral. Dahil sa pag-ELT sa'yo na hindi naman nag-click, no? Hindi naman nag-click at na-stop din ka agad. Kahit anong gagawin nila, hindi naman talaga noon yung love team sa'yo. Hindi ganun kalaki yung views. Kahit nasa kay Reyna, noon sa Adrian, walang-wala yung views mo eh. Diba? Kahit hindi naman sila mag-love team. Kahit single nga si Reyna, walang love team eh. Diba? Kaya hindi mo masasabi kung tinuturing mo sa sarili mo kung hindi yung kalingap, wala ka, sa'yo yun. Pero yung mga iba dyan, huwag mo itulad kasi kahit wala yung kalingap, kaya-kaya nilang sarili nila kasi hindi naman sila yung talagang inasa lahat sa kalingap, no? Siguro, hindi ganun yung mindset nila na parang tinuturing na buhay na nila yung kalingap. Pag wala yung kalingap, hindi sila mabubuhay. Di ba? Kasi parang, sinasabi mo kasi pag wala yung kalingap, hindi kayo nabuhay sa mundong ito. Parang, di ba? Nakakaano lang. Kasi, kung wala din kayong mga beneficiaries, ayan, sabihin natin in general, wala ding buhay, walang lupa, walang sasakyan, walang businesses, walang mga investments yung idol mo. Ano bang source of income yung mga idol mo? Yung pagbablog sa mga mahirap. Kung wala kayong mga beneficiaries na yan, wala yung mga mahirap na yan, tulad natin na mga mahirap, wala din sa ataywan na yun, wala din sa posisyon na ina-idolize yun na parang tinuturing yun ng katas-taasan yung idol nyo. Kasi yung pinaka-source of income nila, yung pagbablog sa mga mahirap, yung pag-expose na mga kahirapan ng mga mahirap dito, no, kababayan natin, no? At para ilako doon sa mga sponsor, sabi nga nila, sabay ng mga ibang reactor, produkto ng Kalingap yung mga mahirap na kababayan natin. Ibig sabihin, ginawa nilang produkto at i-endorse doon. Kaya binablog nila yung pinaka-worst moment ng kawawa natin mga individual na mga mahirap para i-endorse doon sa mga sponsors na mawain para maraming tutulong. Ibig sabihin, yung mga pagtulong nila is galing din sa mga sponsors, no? Galing din sa mga sponsors. Siguro nakakabigay man sila sa aking pag-observe. Minsan, binablog nila, wala silang binibigay galing sa channel nila, kundi galing din sa mga sponsor. Na-observe ko yan lalo na sa mga vlog nila, Irina. Kahit balikan po natin, guys. Kahit balikan pa natin, may time po talaga na wala silang inaabot. Kahit grocery man, kahit prutas, minsan ako pa nga nagpapadala ng pangprutas kasi sabi ko baka mag-vlog na naman sila, wala man lang sila iabot kay Rina. Ay naisip ko magpadala ng pera para pangbili ng prutas. Kaya noong una, parang nagbibigay pa sila ng groceries, pero nang kalaunan na talaga, hindi na sila nabibigyan ng groceries. Kung may mga bigyan ng mga sponsors, yung iabot nila, yung mga pasalubong ng mga sponsors. Pero minsan, pag na-observe po talaga, walang binibigay galing sa channel. Minsan nang talaga makapagbigay man, talagang swerte na. No, parang, talagang lang, hindi ko siguro sa 10 vlog, swerte na isang beses na vlog makapagbigay galing sa channel. Totoo yan. At saka, karamihan po talaga na binibigay nila is galing sa mga sponsors. Galing din sa mga sponsors. Sa punta-punta nila doon sa etchos lang, videohan ng bata, utusan ng kung ano, no, i-partner doon kay Ido, sabihin natin na kuya-kuya lang sila, pero may mga vlog talaga si Kalinga Prab na kunwari kinikilig, ginutusan nila na magkagata ng apple, parang hindi kasi yung bata, parang mala sa sarili niya. Siyempre nga, kaya ginagamot kasi hindi niya pa alam paano ginagawa nangyayari. Hindi pa naintindihan, inutusan nila na mga kung ano-ano, tapos tawang-tawa sila at kunwari kinikilig.
Tapos, nung siyempre yung mga viewers nagre-react at yung mga emosyon nila sa content na pinapalabas nila. Tapos yung ibang mamatanda, yung mga panatiko, kinikilig, nagagalit sila. Bakit daw kinikilig? Depende po yan sa content ni kasi ni Kalinga Prab. Tapos sinisisi nila, bakit gusto-gusto daw ng mga supporters ni Reyna, i-love team partner si Reyna Caedo. Ito yung nakakatawa, no? Nakakabubo, no? Sino ba talaga na partner kay Reyna Caedo? Kami ba? Kami ba mga supporters, di ba? Yung prinsipe? Yung inyong direktor? Kami ba nagbablog? Kami ba gumagawa ng content? Hindi Sumusuporta lang kami kay Reyna. Hindi ibig sabihin na kami yung gumawa, kami yung gumusto na i-partner doon si Reyna. Kami ba nagbablog? Kami ba yung nag-partner kay Edo? Bakit sa amin yung sinisisi na gusto na pinapartner si Reyna kay Edo? Hindi nga dapat yun pinapartner kasi napakabata nung unang vlog sa kanina, 14 na 13 years old. May sakit pa, pinapartner-partner niya sa lalaki at doon nag-start yung basher ni Reyna. No? Doon nag-start. Bakit nagkaroon ng basher si Reyna, guys? Kasi kung plain tunay na pagbablog lang walang partner-partner, walang basher si Reyna, lahat po yan maawa lang sa kanya. Walang selosan, di ba? Wala Kasi depende din minsan yung reaction ng mga viewers nyo, depende din sa vlog nyo. Payan medit Barcelona ba yan? Kung ikaw yan ang turing mo, kung wala yung kalinga, wala ka din dito sa mundo or hindi kayo mama na whatsoever, ibahin mo din naman yung mga beneficiaries na iba. Kasi yung iba naman kasi, masisipag din mga yan. Kahit siguro kung wala yung kalingap, hindi din sila at magsisikap din mga yan para makaawon sa buhay, makapagtapos ng pag-aaral. Since tumating yung kalingap, singbaran karoon sila ng parang guminawa yung buhay nila kahit na yung nagkaroon sila ng extra pera na para makapag-aral. So, blessings yan. Pero hindi ibig sabihin na yung walang kalingap, magsastop na rin yung evolve ng buhay nila. Magsastop na rin yung kanilang araw-araw. Magsastop na rin yung buhay nila. Wag ganun. No, kasi lahat tayo dito, no manaabot natin ngayon, is dahil yan sa pagsisikap, hindi naman tayo nagsimula sa mayaman kaagad like sa atin, sa lahat, like sa mga sponsors, sa tingin mo galing yan sila sa mayayamang pamilya? Yung tumutulong ngayon ng mga sponsors na tumutulong sa mahirap, galing din sila sa wala na nagsisikap. Meron ng big time sponsor si Reyna, na dating walang-wala hindi makapag-aral. Ang ginagawa niyang bibenta na kung ano na makapag-aral. Mas worse na yung kanilang sitwasyon sa mga tinutulungan ng kalingap. Pero nagsikap siya by her own na walang tumutulong sa kanya. So sikap sa sarili. Ngayon, milyonarya na siya. Siya ay tumutulong na sa mga mahirap. Yun ang example na wag mong sabihin kung wala yung kalingap, wala kayo, hindi yun narating kasi depende po yan sa tao at hindi lahat tulad mo. Wag mong i-compare, wag mong i-generalize, di ba? Kasi hindi lahat ng kung ikaw, yun siguro sa tingin mo kasi hindi ka naman naging viral dyan Pero natulungan ka kasi depende din sa pakipag-deal mo sa mga sponsors. Magaling na siguro makipag-usap sa mga sponsors. Galing na siguro makipag-etchosan. Kaya nagkaroon na ka ng limpat-limpat na mga sponsor. Pero kung sa kalingap, hindi ka sumigat sa kalingap. Nagkaroon ka lang ng issue kaya napag-usapan ka. Hindi ka kasing viral sa nami-mention ko earlier. No, hindi ka ganun ka-viral. At yun, di ba? Ito is reaction lang. Kasi sa napanood ko na reels na parang kung wala yung kalingap, wala kayo, ganito, ganyan. Wag mo kung yun ang sa tingin sa sarili mo, yun. Pero yung iba, wag mo idamay. Kasi kahit wala ang kalingap, magsisimula man sila sa wala, mag-evolve yung buhay nila sa kanilang pagsisikap. Naswerte lang na vlog sila ng kalingap. Yung kalingap naging dalo yun ng blessings na galing sa mga sponsor dahil pinagkakitaan din yung kanilang kahirapan. Give and take baga. Kung nagkaroon man sila ng swerte dahil na vlog ng kalingap, yung kalingap yumaman din dahil sa mga beneficiaries. Diba? Yun ang kalingap, yung ginagawa nila, yun ang pinaka-source of income nila. Kahit anong gagawin nila yan dahil diyan sila kumikita, diyan sila kumukuha na pangpapakain din ng pamilya nila. Kaya diyan din sila kumukuha sa mga mahirap, sa pagbablog na makahirapan ng mga kapwa nating mga mahirap dito. Diyan sila nagkaroon ng sasakyan at kung ano pang nare-receive nila. Hindi naman natin inaano yan. Pini-question. Dahil pinaghirapan nila yan, depende din sa kanila kasi kita nila yan sa pagbablog.
Kaya sabihin natin na dahil sa mga mahirap, yumaman sila at sinuwerte sila dyan. 'Di ba? Blessings yan. At hindi naman kasalanan yan, sinuwerte sila. Kaya huwag niyo sabihin dahil sa kalingap, ganito, ganyan. Parang, o sanabatin sila sa mga mahirap, 'di ba? Huwag mo sabihin yung ganun, na kung walang mahirap, parang nag-stop na rin yung buhay ng kapwa mo. Na mga beneficiaries dyan. Dahil kung wala siguro yung kalingap, magsisikap din sila. Kasi maraming noon na sobra pang hirap, pero yung mayaman na ngayon dahil sa pagsisikap. At yun, yung ano lang kasi dyan, yung pinaka-advantage, wala, hindi na nabalahura yung buhay nila, walang bashers, tahimik, wala may nagoto sa kanila, walang susumbat na utang na loob. Yun ang yun ang advantage kung ikaw talaga galing sa mahirap ng sikap, ganito, ganyan. Pero kung galing ka kung mahirap ka, iba-vlog ka, ganito ng kalingap, ganito, ang daming sumbat, no? Ang daming sumbat na nga parang yung, kahit anong gagawin mo, kahit all dun sabi na nagtrabaho ko dyan, dahil binablog ka, nag-LTLT ka dyan. Yung sasabihin pa rin sa'yo, wala kang utang na loob dahil sa amin, ganito, ganyan. Pero hindi to, pinaghirapan mo yan lahat. At kumita sila sa'yo dahil sa pag-arte-arte mo yan, dahil sa sari-sari, di ba? And hindi nga man masasabing ikaw is beneficiary, masasabi ko business partner or talent yung tawag sa'yo. Kumbaga, nirecruit ka na magtrabaho para sa kanila, hindi bilang beneficiaries, kundi magtrabaho para ka sa kanila at si Kalinga Prab, yung magiging manager mo, magtulungan kayo. 'Di ba? At kumita din si Kalinga Prab, ikaw naman kumita dahil sa mga sponsors na natutuwa sa pinapalabas niyong serye. 'Di ba? At ito lang po guys, ayan no, walang personalan. Ito is opinion and point of view. Ayan, maraming salamat everyone and God bless us all. Please support po rin may official, Beyonce official, at racial community at sa lahat ng mga community dito sa Antay-Kalingap, C4GG, ayan, at Antay-AK, Timopo. Rina's Community, Rina Best Time Ever, at sa lahat rin may official guys, pakisuporta po dahil kailangan po yun ng bata. Maraming salamat everyone and I love you.